Hello guys, kamusta kayo mga titas, mga titos dyan? Yung isi-share ko sa inyo guys, yung living ng aking pinsan na nagbigay kahulugan sa aming buhay, na ang buhay pala ay walang kasiguraduhan. Ikikwento ko sa inyo guys yung ang buod ng kwento nito, at na iiyak kami guys, lalo yung pamilya niya, na nakita na ang daming nakipaglibing sa kanya. Yun, punong-puno yung Memorial Park dito sa amin. Halos lahat ng parking area punong-puno. Yung ibang sasakyan na sa labas na lang guys, hindi na naipasok kasi masikip na, at saka sobrang daming tao. Mayroong mga medyaman dito, yung mga ibang tao na hindi namin kakilala, at saka yung mga co-teacher niya guys na kasama sa aksidenteng nangyari guys. Kaya dyan lang kayo panoorin nyo tong video ko hanggang sa huli. Kitang kita nyo guys yung mga tao kung ano kadami na guys. Sobrang dami ng nagmamahal sa kanya. Tsaka batang bata pa to kasi guys yung aking pinsan, within 42 years old guys. Kung minsan ang buhay natin hindi natin piho, at tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat kung kailan tayo mawawala dito sa mundo, at kung hanggang kailan lang tayo dito guys. Sa ngayon guys, nandito na kami sa chapel ng Memorial Park dito sa amin sa Negros guys. Yan, ang daming tao. Nag-held pa kasi ng misa guys, tsaka nagbibigay ng halad yung mga pamilya. Kung nakikita nyo guys, bakit ganito kadami ang tao, kasi na viral yung aksidente na nangyari dito sa amin sa lugar ng Don Salvador Benedicto. Dito lang yan sa Negros guys. Nung nag-team building kasi yung mga teacher sa isang eskwelahan dito sa Bacolod, tsaka sa eskwelahan na yun kasama dyan ang pinsan ko, dyan rin nagtuturo. Walang pasok kasi guys, at saka vacation ng mga bata, kaya yung mga teacher nag-team building sila sa isang resort sa kalayuan lang ng probinsya namin dito, out of town ng Bacolod na guys, yung sa tinatawag nilang Kawayway. Tapos nung umuwi sila guys, sakay sila, may service kasi silang isang bus. Tsaka nung umuwi sila, pauwi na sila guys,
Yung daan kasi dito sa amin, parang liko-liko yan, parang katulad ng bagyo. Mataas yung bangin sa mga daanan. Tapos kaya yan guys, sabi ng driver ng bus na sinasakyan nila, nawala ng preno yung sinasakyan nilang bus, kaya tumagilid sila kasi paliko yung bus na yun guys, yung daan, kaya tumagilid sila. Tapos biglang natumba yung bus. Yung pinsan ko, nasa tabi siya kasi ng bintana ng bus. Yun, sa sobrang impact ng pagkatumba, tumalsik siya at nadaghan na ng bus guys. Yung nagsasalita guys, yun ang matandang kapatid ng pinsan ko. Bilang magulang, siya ginarespeto ko. Kay magulang ko siya. In terms naman sa posisyon sa amon nga obra, kaya ako chairman, akong ginarespeto ya kay mas taas ko posisyon sa iya. Pero at the end of the day, siya ginadyapo ng ginasunod ko bilang utod ko kang magulang ko. Yan guys, ito na yung huli naming paghatid sa aming mahal sa buhay. Yan, ang dami-daming tao guys. Kaya hindi ako makahinga dun sa sa sikip, kaya lumabas ako guys para kumuha ng video. Sa lahat ng sumubaybay at nanood hanggang huli, maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Keep on praying lang at sa lahat ng oras. Dapat laging handa tayo, manalangin at manalig sa Diyos. Okay guys, thank you for watching. Sa lahat na mga taong nakikiramay sa amin, salamat po. Hanggang dito na lang ang videos ko. Thank you. Bye guys. Ang life is wala gid yan. Ang may maulihi nga mauna, ang mauna ang maulihi. Katumanan sang sang Ginoo. Kasulatan nga amogid ang matabo. Hindi mo malubag. Hindi mo na imabag ang kapalaran. Ginatag sang Ginoo.